Alamin natin ang pinakahuling update dyan sa NLEX at ang paghahanda ng ilang ahensya ng pamahalaan kasabay ng pagbubukas bukas ng FIBA World Cup sa Philippine Arena. Ihatid sa atin yan ni Ryan Lesiges para sa Sentro ng Balita Live. Audrey, all systems go na ang NLEX Corporation para sa opening ng FIBA World Cup bukas. Pero dahil long weekend na naman, may paalala ang NLEX sa mga motorista na dadaan dito sa Skyway. Maluwag at nananatiling normal pa ang sitwasyon sa NLEX ngayong araw. Sa Victoria Toll Plaza, walang pila ng mga sasakyan. Pero bukas, asahan na matinding traffic at usad pagong na biyahe. Ito ang babala ng NLEX Corporation para sa araw ng pagsisimula ng FIBA Games sa bansa. Bukas, araw ng Biyernes. Sabi ng NLEX, kailangang planuhing mabuti ng mga motorista ang kanilang pagbiyahe dahil sa Philippine Arena sa Bulacan gagawin ang opening ng FIBA Basketball World Cup 2023. Dahil dito, magpapakalat ang NLEX ng mahigit 200 traffic personnel at incident response teams sa loob ng Ciudad de Victoria at ilan pang strategic area sa buong expressway. I can say na ready na po kami. Yung mga installation po ng kailangan ng mga signages natin, lalo-lalo na po sa loob ng arena. At saka po yung aming i-deploy na more than 200 na traffic personnel po. Ito, binibriefing na po nga ngayon. At yun po, i-manage na po natin yung mga manonood po ng FIBA tomorrow po. Simula bukas, magkakaroon din ng P2P shuttle services papunta at palabas ng venue. Yan ay mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para makaiwas sa aberya. Payo ng NLEX sa mga manunood, dapat naka-RFID ang mga sasakyan dahil walang cash lane ang Victoria Toll Plaza. Mula alas 12 ng tanghali bukas ay bubuksan na ang gate ng Philippine Arena at isasara ang lahat ng access papunta dito alas 5:30 ng hapon. Siguro nananawagan na rin po tayo na yung po mga hindi manonood po talaga ng FIBA opening tomorrow. Total na declare naman po na walang trabaho po ang government officials at ganun din po yung klase, all levels wala din po dito sa Metro Manila at saka Bulacan. So kung maaari pong pwede magbiyahe na po yung iba para po yung ine-expect natin na volume ng traffic ng long weekenders, po yung mga magbabakasyon ay mababawasan po sana. Ganun din po na ang MMDA naman nagpapatupad ng intermittent stops para magbigay daan sa pagdating ng mga delegado ng FIBA. Mahigit 1,000 traffic personnel ang ipapakalat ng MMDA para umalalay na sa daloy ng trapiko. Ang DPWH nagsagawa din ng maintenance activities sa mga daan patungo sa airport, hotels at venue na pagdarausan ng FIBA. Sususpindihin din muna ng DPWH ang kanilang roadworks repair sa NCR maliban sa flagship projects at emergency road repairs. Sa Philippine Arena naman nakakalat na ang mga orange barrier. Sa manunood bukas, mahigpit na rin ang ipinatutupad na seguridad. Hinaharang na rin maging ang sasakyan ng mga media. Audrey, bukas alas 5:30 ng hapon isasara na lahat ng access road patungo sa Philippine Arena. Ibig sabihin, yung mga P2P buses na lamang, shuttle buses ang maring makapasok doon at lahat ng mga sasakyan na may vehicle access pass. At pinayuhan din ng NLEX Corporation yung mga motorista na magtutungo dyan sa bahagi ng Santa Maria, Bulacan na gamitin na lamang yung alternatibong ruta, partikular na yung Marilao, Bukawi at yung Tambobong. Sa mga oras na ito, Audrey, pakita ko lang yung sitwasyon dito sa may Balintawak Toll Plaza. Maayos pa naman yung daloy ng mga sasakyan. Yung nakikita nyo ngayon na pila ng mga sasakyan, yung nasa first 3 lanes, yan yung mga sasakyan na nag-avail pa rin hanggang sa ngayon ng cash or yung mga nasa cash lanes. Pero yung nasa inner lanes, yun yung mga tuloy-tuloy na sasakyan o yung mga sasakyan na gumagamit na ng RFID. Audrey. Okay, Ryan, may nakikita pa tayong mga truck, pero bukas magkakaroon ng total truck ban. Meron ding 200 na traffic personnel na sinabi mo at meron ding incident response team. Pero meron ding itinalaga na nasa 2,000 force multipliers. Ano yung kanilang magiging function?
Well, yung pinakaunang mandato nila, Audrey, ay yung pag-guide doon sa mga motorista. Isa kasi, Audrey, sa tinitingnan ngayon ng NLEX Corporation ay kung yung magkabuhol-buhol yung traffic, doon papasok sa may Victoria Toll Plaza dahil nga yung kanilang paalala dyan, Audrey, walang cash lanes doon, puro RFID yung nasa 4 na lanes doon. Kung kaya't isa sa tinitingnan ngayon ng NLEX ay yung pagkakaroon ng mga pwedeng umalalay na rin doon sa mga motorista. At syempre yung mga hindi maiwasan magkakaroon ng mga aberya sa daan kasi ayaw ng NLEX na magkaroon ng aberya dahil kahit isang sasakyan lang, Audrey, yung magkaroon ng aberya bukas, abay hahaba yung pila ng mga sasakyan. Kung kaya't yun yung kanilang iniiwasan. Kanina nagsagawa na ng briefing yung NLEX Corporation sa kanilang mga traffic enforcers at mga personals kasama na yung mga force multipliers na kanilang ipapakalat simula bukas. Audrey. Okay, para sa mga organizers, sa mga LGUs, sa pamunuan ng NLEX, ano ang kanilang mapapayo sa mga magtutungo sa Philippine Arena na meron ng mga tickets at manunood ng opening ng FIBA World Cup? Well, isa lang yung sinasabi dyan, Audrey, ng lokal na pamahalaan at ng NLEX Corporation, agahan hanggat maaari para at least hindi na sumabay doon sa bulto ng mga manonood bukas. Alam naman natin tayo mga Pinoy, talagang fan na fan tayo ng basketball game. Kung kaya't bukas inaasahan na marami talaga yung manunood. Alas 12 ng tanghali, Audrey, bubuksan na yung Philippine Arena. Kung kaya't before 12 noon siguro, pwede na kayong magtungo sa labas ng Philippine Arena para pagbukas mismo ng gate ay makapasok na kayo agad-agad. Ay yung mga malayo-layo naman, pwede nyong gumamit o pwede kayong gumamit doon sa free shuttle, yung point-to-point buses na ipapakalat naman ng NLEX Corporation. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.